Okay guys, so ika-24th na po ng ating 31 days ng kwento katatakutan sa Pasko. Buksan na kaagad ito nang tayo po'y makapagsimula na po. Okay, ano naman kaya ito? Yan, hirap ng kunin. Ano naman to? Okay, so parang ano siya, ano ba tawag dito? Yung sa skates. Okay. Hello guys, mga spooky dolls, Merry Christmas po. So ngayon nga po ang ating pong ika-24th na gabi para po sa 31 days ng kwento katatakutan sa Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. So today po ay Besperas po ng Pasko. Hopefully nasa bahay po kayo ngayon at naghahanda nga po ng Noche Buena since tomorrow nga po 25 na, so Christmas Day, and then of course tayo mga Pilipino nag-celebrate nga po ng Noche Buena. Okay, sa ganitong araw, 24th. Pero anyway, habang kayo po yung naghahanda siguro ng inyong makakain sa Noche Buena o nagkakasiyahan kayo, magbasa naman po tayo muna ng mga nakakatakot na story. So umpisahan na po natin. May natanggap na sulat si Benny. Dali-dali niya itong binuksan at nagulat ng mabasa na nanalo siya ng 3 days and 2 nights stay sa bagong tayong hotel sa Baguio. Sumali kasi siya sa raffle ng isang supermarket at natuwa naman siya na isa siya sa 7 napili upang magstay doon. Sinubukan niyang yayain ng kanyang ina. Total may naipon naman siya. Pero dahil single parent ito sa 2 anak, tumanggi siya. Una, hindi daw kasi siya makakapag-absent sa trabaho sa opisina ng factory. At pangalawa, walang titingin sa high school student na si Bernadette. Nangako na lang siya na siya'y mag-uuwi ng pasalubong sa kanya. Agad na pumunta ng supermarket si Benny upang tanungin kung paano makukuha ang kanyang premyo. Tumigil si Benny sa pag-aaral ng college, hindi dahil sa kakulangan nila sa pera, pero dahil sa gusto niyang makatulong sa kanyang ina. Kaya naman, nag-apply siya sa isang call center at halos magtatatlong taon na siya sa kumpanya. Patangkad si Benny, parang artista ang kanyang dating kapag papasok sa trabaho. Laging naka-checkered na polo, maong pants at sneakers na nagko-complement naman sa maputi niyang kulay. Lagi ring nakawaks ang buhok niya at medyo singkit ang kanyang mga mata. Pagdating niya sa supermarket, dala-dala yung sulat, nabigay ng instruction yung manager na magpunta sa briefing nila sa Sabado ng hapon dahil sa Linggo na ng umaga ang alis nila. Masayang may umuwi si Benny at excited na nag-impake. Madaling araw na ng Sabado, nang dumating si Benny galing sa trabaho. Laking pagtataka niya na makitang bukas na ang mga ilaw ng bahay ng ganitong kaaga. Pagpasok niya, nabutan niyang lumuluhang kanyang nanay, kaya naman agad niya itong niyakap at itanong kung ano bang problema. Sinabi nitong ang tiyahin niya, kapatid na kanyang ina, na si Auntie Sally, ay namatay kahapon ng gabi sa sakit na cancer. Bigla niyang naisip na hindi na siya makaka-attend ng briefing dahil sa trahedyang ito, kaya malungkot siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kumatok ang kanyang ina at sinabing dapat na umattend pa rin siya ng briefing dahil minsan lang naman mangyari na manalo sa raffle. Maya-maya lang, naganda na sila mag-iina na papunta dun sa punerarya. At mula roon, alis si Benny papunta sa kanyang briefing sa Ortigas. Pagpasok niya sa magarang main office ng supermarket, pinatuloy siya sa loob ng conference room na kulay mint green ng pintura at may mga litrato ng mga board members, pati na mga nag-retire o namatay na mga presidente. Doon niya nakilala ang 6 pang nanalo. Si Cecile, isang tendera sa palengke ng Multalban, 47 years old, nagbabargain na perahin na lang ang napanalo ng biyahe pero hindi pumayag ang mga organizers. Si Vesta, gay beautician ng isang kilalang hair salon. Maputi ang kanyang muka na akala mo ay kabuki pero ang braso naman ay maitim pa sa nasunog na pandesal. Si Janet Darlene, parehong college students. Tuwang-tuwa dahil ngayon lang sila makakapunta ng Baguio. Si John, isang teller ng bangko na nagbabakasakali lang na manalo. May 3 anak, ang kanyang asawa'y teller din sa bangko pero para sa ibang kumpanya. Si Dexter, college student na nagpa-part-time sa fast food chain. Sinabi sa briefing kung saan sila tutuloy at kung anong itinerary.
May mga nagtanong kung pwedeng magsama at sinabing maaari magsama ng isa ang bawat nanalo pero sagot nila dapat ang gastos. Lista ni Jan ang pangalawa niyang anak na si Janine. Kaka-birthday pa lang daw kasi nito kaya naisip niyang magandang regalo ito para sa kanyang anak. Si Cecil naman, pinalista ang kanyang asawang si Mario. Samantalang sila Benny, Jenny at Darlene, hindi na magkasama ng kahit sino dahil kulang sila sa budget. Sinabi sa kanila na kasama sa premyong pocket money na 5,000 at 10,000 naman ang ibibigay sa mga nanalo bago bumalik ng Maynila. Kaya naman tuwang-tuwa ang lahat na may panggastos pala sila sa biyahe at makakapag-uwi sila ng pasalubong. Matapos ang kaunting salo-salo na inihain ng travel company para sa kanila, inulit-ulit nila na dapat alas 5 ng umaga nasa airport ng mga nanalo. Paglabas nila ng building, nagulat ang lahat sa dilim ng paligid kaya nag-share na lang ng taxi ang mga babaeng college students at si Benny para makauwi lang. Pagbaba ni Benny sa punerarya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo papasok sa lugar kung saan nakaburo ng kanyang tiyahin. Pagdating doon, sinibihan siya ng kanyang ina na kailangan na nilang umuwi bago patuloy ang lumalim ang gabi. Nagtaka siya sa sinabing yun ng kanyang ina dahil sa pagkakala niya nung nagpaplano na itong mag-overnight hanggang sa libing ng kanyang kapatid. Mahabang paalamanan sa mga kamag-anak ang nangyari bago sila sumakay ng kotse at umalis. Sa tindi ng buhos ng ulan, halos nahihirapang magmaneho ang ina ni Benny. Hanggang tuhod ng baha sa puresa at halos walang sasakyan na makadaan. Ang iba ay nagtitake na rin ng risk at sumusugod pa rin sa baha. Ang iba naman ay tuluyan ng tumilik sa gitna ng daan. Inisip ni Benny na hindi siya makakaabot sa flight niya bukas ng umaga kung ganito ang magiging buhos ng ulan. Pinilit ng kanyang ina na makalagpas sila sa baha. Ramdam ni Benny ang agos sa chassis ng kotse at may tubig na rin na pumapasok. Laking ginhawa ng naramdaman ng kanyang ina na makalagpas sila dun sa baha na umaandar pa rin ang kanilang sasakyan. Nang makauwi na sila, agad na nagpunta si Benny sa kanyang kwarto upang mag-impake. Kinabukasan, hinatid si Benny ng kanyang ina. Binilinan siya nito na mag-iingat at kung may problema, tumawag ka agad sa kanya. Nung paalis na sila, napansin niyang hindi kasama si Cecil. Ayon sa travel liaison, bigla daw ito nagkasakit kaya nag-back out sa biyahe. Pero bibigyan pa rin naman siya ng 15,000 na premyo. Pagdating sa Baguio, inihatid sila ng liaison dun sa hotel. Pinag-check-in tapos nagpaalam ng babalik sa travel agency nila sa Baguio branch at nagsabi kung gusto nila magpa-tour, tawagan lang siya. Magarbo yung hotel na pinagdalhan sa kanila. Pagkapasok sa loob, may napakalaking chandelier na lalong nagpaganda sa lobby nito. Sa gilid ay may piano bar at may mga upuan na leather kung saan may mga kumakain at nagkukwentuhan. May hagdan na ubod ng haba na sumasakop sa harapan ng lobby. Papunta ito ng mezzanine kung nasaan yung restaurant at mga shops. Tig-isa sila ng kwarto at napunta si Benny sa room 572 na halos kalapit lang ng elevator. Masaya pumasok ang mga nanalo sa kanilang mga kwarto. Naririnig ni Benny mula sa katabing kwarto na tuwang-tuwa yung anak ni Jan sa laki ng kanilang tinutuluyan. May isang kama sa gitna, may malaking bintana rin kung saan matatanaw ang view ng mga bundok at may malaking salamin sa harapan ng kama na may maliit na mesa at isang upuan. May cabinet din at refrigerator na puno ng inumin. Sa kabilang side naman ay banyo na may bathtub at shower. Sa kama, may nakita siyang welcome kit na naglalaman ng tsinelas, sabon, shampoo, toothbrush. May bathrobe at tuwalya rin. Sa ibabaw naman ito, ang isang brown envelope na may lamang 5,000 pisong pocket money. Matapos makilatis ang kanyang kwarto, agad na nahiga si Benny at nagpahinga. Makalipas ang 1 oras, may nag-doorbell kaya naman agad na napatayo si Benny. Pagkabukas niya ng pintuan, nakita niyang tumatawa sila Darlene at Jenny. Narinig kasi nila si Dexter na nakikipag-sex sa kanyang girlfriend at tumatagos sa kanilang kwarto ang mga hiyaw nito. Nagaya ang mga itong bumaba ng lobby upang kumain at sinangayunan naman ito ni Benny.
Nakababa na sila ng elevator pero tuloy pa rin ang kwentuhan nila tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Pagdating sa restaurant, halos sila lang ang customers kaya kagad sila naka-order ng mga pagkain. Nakita nila si Jan at ang anak nitong si Janine na kumakain din malapit sa may bintana. "Look, Papa! Fog is rolling in!" Turo ni Janine sa bintana. Medyo nagtataka si Jan kung bakit tanghali na saka palang dumarating ang fog. Sa pagkakalam niya, hindi naman ganong kalamig kapag sumapit ang July. Hinawakan niyang kamay ng anak at sinabing bumalik na sa pagkain dahil aalis na sila para mag-ikot sa Baguio. Matapos kumain nila Benny, bumalik na rin sila sa kanilang mga kwarto. Dahil sa sobrang kabusugan, nakatulog si Benny. Maya-maya lang ay naramdaman niyang parang may sumasakal sa kanya. Pilit siya naghahanap ng paraan upang makahinga. Pero the more na nagpupumiglas siya, the more na humihigpit ang pagkakahawak sa kanyang liig. Ginawa niyang lahat na paraan ng alam niya, pati ang pagsigaw, pero wala naman lumalabas na boses. Pinikit na lamang niyang kanyang mga mata at nagdasal. Doon na nawalang sumasakal sa kanya. Tuluyan na siyang nagising. Isa lang palang itong bangungot. Dali-dali siyang tumayo at kumuha ng tubig sa refrigerator at tuloy-tuloy niyang ininom ang 2 bote ng tubig na biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag pala sa kanyang ina pero wala siyang narinig sa kabilang linya kung hindi puro static. Kahit siya na mismong tumawag, wala pa rin siyang marinig kaya nagpasya siyang mag-text na lamang sa ina niya. Maya-maya lang, may nag-doorbell. Nakita niya si Jenny pagkabukas ng pinto at nagtanong kung gusto niya ba niyang bumili ng makakain sa 7-Eleven. Nag-artili naman siya para na rin malimutan yung nangyari sa kanya kanina lang. Pagkasakay nila ng elevator, may lalaki rin silang kasamang nakasakay doon pero laking pagtataka niya kung bakit distorted yung mukha nito na nag-reflect sa salamin ng elevator. Kinagabihan, narinig ni Benny na may kumakatok sa dingding na sobrang lakas at halos marinig na ito sa buong kwarto. Inisip niyang baka kinakantsawan lang siya ng mga college students para mapilitan na makipag-inuman sa mga ito. Pinilit niyang matulog pero hindi siya mapakali. Pakiramdam niya parang may nagbabantay sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone at kaagad niyang binasa yung text. Kailangan daw ng tulong ng mga college girls. Pero baka dahilan lang ito para makipag-inuman. O talaga bang may problema? Tinungo niya ang kwarto ng mga ito at napansing hindi nakalak yung pintuan. Pagkapasok niya, nakita niya nakasiksik sa dulo ng kwarto yung 2. Sinasabi nilang may nakita silang babaeng nakaitim na dumaan sa kwarto at nakunan pa nga raw nila ito ng video. Pinakita nila kay Benny yung video at laking gulat niya na may nakitang isang babaeng nakaitim na belo at damit ang dumaan. Nakiusap sila na doon na lamang muna magstay si Benny para in case na maulit-ulit yung kababalaghang yun, may kasama na sila. Nakatulog yung 2 babae sa isang maliit na kama at si Benny naman ay sa silya nakaidlip. Maya-maya, narinig nila Jenny at Benny na bumukas yung shower. Kaya naman napatingin sila sa orasan at nakita mag-aalas 2 pa lang pala ng umaga. Inisip nila na si Darlene ang naliligo kaya pinasok siya ni Jenny sa banyo at sinabihan na masyado pang maaga upang maligo. Nang walang sumagot sa kanya, binuksan niya ang pintuan ng banyo at nakitang wala pala doon si Darlene. Dahil sa pag-aalala, agad nilang hinanap si Darlene pero hindi nila ito makita. Tinitext nila, tinatawagan pa rin nila ito pero wala pa rin. Kinatok nila si Dexter para humingi ng tulong. Pagkabukas nito ng pinto, parang nanilisik ang mga mata at halatang galit. Sinabi niyang hindi niya nakita yung dalaga. Kinaumagahan, kinatok nila yung kanya-kanyang kwarto ng mga kasamahan at nagayang mag-almusal. Hahanapin nila Benny si Darlene pagkatapos kumain. Pero bago yun, gusto muna nilang malaman kung may nararanasang weird yung iba pang mga kasamahan nila. Pagdating nila sa kwarto ni Dexter, may nakalagay na "Do not disturb." Kaya hindi nila ito inistorbo pa. Sila Jan naman, nagpaalam na pupunta sa katedral kaya hindi makakasabay na mag-almusal.
Pagkarating ni Benny sa restaurant, binilang niyang mga kasama nila. Umupo naman si Jenny na may dalang pagkain mula sa buffet. Wala ka bang napapansin? Tanong ni Benny. Na ano? Sagot ni Jenny sa kanya. Parang may kulang. Kulang? Kulang na ano? Sagot ni Jenny habang kumakain ng tinapay. Si Vesta. Sagot ni Benny. Oo nga no. Kasama natin siya sa eroplano pero pagdating dito sa hotel, nag-check-in lang siya tapos hindi natin ulit nakita. Kaya ang alam ko sa room 510 siya nag-i-stay. Naguguluhan na sagot ni Jenny. Matapos mag-almusal, pinuntahan nila yung kwarto ni Vesta. Ilang beses na sila nagdo-doorbell pero hindi pa rin ito sumasagot. Kaya naman nang makita nila ang maid na nasa dulo ng hallway, agad nila itong pinuntahan at tinanong kung may tao pa ba sa loob ng room 510. Sinabi nitong meron dahil hindi pa niya ito nalilinisan. Nakiusap sila na buksan yung kwarto pero nagsabi yung maid na magpaalam muna dun sa manager. Dahil hindi na sila makapaghintay, inabutan ni Benny ng 100 pesos yung maid. Buti na lamang at binuksan na nga nito yung pintuan. Napasigaw silang lahat na makita si Vesta na nakadilat ng husto at wala ng buhay. Napayakap si Jenny kay Benny, iniisip nitong baka may nangyari na rin hindi maganda doon kay Darlene. Bumalik sila sa kwarto nila Jenny at Darlene. Pagkapasok nila doon, napansin ni Jenny na puno ng putik ang loob ng kwarto na may bahid pa ng dugo. Narinig nila ang pagragasa ng tubig mula sa shower sa banyo. Kaya namang kinatok niya ito upang alamin kung sino yung naroroon. Nang hindi pa rin sumasagot ang kung sino man na nasa loob, binuksan niya na yung pinto at nakitang naliligo si Darlene pero puro putik ito at dugo. Tinanong niya kung saan ba ito nanggaling pero hindi kumikibo si Darlene. Pati ang kanyang suot na damit, hindi makilala na dahil sa sobrang putik. Napansin ni Jenny na may mga pasa at sugat si Darlene sa kanyang katawan. Nang marinig nilang sumisigaw sa hallway, kaya naman agad na lumabas si Benny at doon niya nakita ang girlfriend ni Dexter na tumatakbo ng nakahubad. Hinabol ni Benny yung babae at na makorner niya ito sa may fire exit, inabot niya dito yung suot na jacket at tinanong kung ano bang nangyayari. Nawawala doon sa sarili si Dexter, pinagpapalo siya at pinagsaksak. Dinala muna ni Benny ang babae sa kwarto nito at sinabihan na ilak yung pinto. Pinuntahan nito si Dexter at doon niya nakita nalilisik yung mapupulang mga mata nito habang may hawak-hawak na kutsilyo na kinuha niya sa restaurant. Tinatanong ni Benny kung ano bang problema nito pero nagbunuan silang dalawa hanggang sa napakalma nga si Dexter. Nang mahimasmasan, sinabing hindi niya daw alam ang kanyang ginagawa. Para daw siyang nasa isang panaginip. Kumuha ng tubig si Benny at pinainom niya kay Dexter. Pinapasundo niya ang kanyang girlfriend pero sinabihan siya ni Benny na magpahinga na lang muna at kung may kailangan, tawagin siya sa kwarto ni Jenny. Nakatulala pa rin si Darlene nang balikan ni Benny sa kwarto. Parang wala sa sarili at blanko ang mga mata nito. Nagpaalam naman sila ni Jenny na kukuha lang muna ng pagkain para sa kanya. Nasalubong nila si John kasama si Janine na may dalang lobo at masasayang kinukwento sa kanila ang mga napasyalan nila. Pero si John walang kibo at parang exhausted na sa kakapasyal. Pagbalik nila Benny sa kwarto, hinanap nila si Darlene at natagpuan na sa banyo at nagbababa na naman sa bathtub na nakalamit pa. Inisip ni Benny na baka may nang-rape sa kanya kaya ganun ang kanyang itsura. Nang makita ni Darlene ang supot ng pagkain, bigla niya itong hinablot sa kamay ni Jenny at kumain na para bang tilang gutom na gutom. Nang maubos niya na yung pagkain, sumenyas ito na gutom pa siya kaya nagpa siya sila Ben at Jenny na sa 7-Eleven na lang bumili upang makatipid. Pagbalik nila, bukas ang pintuan sa kwarto nila Jenny at wala na doon si Darlene. Hinanap nila ito sa hallway pero hindi nila ito makita. Pumasok si Benny sa kwarto niya at doon nakita niya na may dugo na umaagos sa carpet. Nakita niya si Darlene na may hawak na kutsilyo. Sinaksak niya ang girlfriend ni Dexter
at kasalukuyang kinakain ng laman loob nito. Puno ng dugo ang kamay at bibig niya na parang palabas sa TV na zombies. Hinatak ni Benny si Darlene at pinaupo sa isang tabi. Samantalang tinawag naman ni Jenny ang mga pulis para i-report yung insidente. Maya-maya, dumating na nga ang mga pulis. Kinuha nila si Darlene pati yung katawan ng babae. Napansin nilang may ngiting namutawi sa gilid ng labi ni Dexter. Matapos nun, bumalik na sila sa kwarto ni Jenny. Bitbit na ni Benny ang kanyang mga gamit at napansin niya na maraming missed calls ang kanyang ina. Nakakapagtakang kapag tinatawagan niya ito, hindi naman sumasagot ang kabilang linya o kaya static lang ang kanyang naririnig. Naisip ni Benny na lumabas muna ng kwarto para makapagpalamig. Napansin niyang may kulay red na lobo na dumaan sa kanyang harapan. Naalala niya ang kaparehong kulay ng lobo na hawak-hawak ni Janine. Hinahabol ni Janine ang lobo at nang mapatapat na ang batang babae sa kanya, "Kuya Benny, hindi mo ba alam yung balita?" Sabi sa kanya ni Janine. "Anong balita?" Sagot ni Benny sa bata. "Sinusundo na tayo." Sagot ni Janine. "Ha? Sinusundo ng ano?" Nainis sa sagot ni Benny habang pilit pa rin kinokontak yung ina. "Ayun no." Tinuro ni Janine yung dulo ng hallway. Nakita ni Benny na papalapit sa kanila ang isang babaeng nakaitim. "Halika dito sa loob ng kwarto, baka mapano tayo," sabi ni Benny sa bata. "Hindi kuya, kailangan natin sumama sa kanya," sagot ng bata sa kanya. "Janine, ano ba pinagsasabi mo?" Naguguluhan na sabi ni Benny. "Patay na tayo," sagot ni Jan na bigla na lamang sumulpot. Ano patay na?" tanong ni Benny. "Patay na tayo. Pilit kong hinahawakan ng asawa ko pero hindi ko na magawa. Pagod na rin ako sa kakaikot sa paligid. Mahanap na kahit anong sandaling pabamaalam." Papalapit ang babae. "Kailangan na natin magpahinga," dugtong ni Janine. "Pero sila..." Hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Benny. "Kinuha na sila ng mga sundo nila." Sagot ni Jan. "Si Darlene, kinuha na noon pa. Pero hindi magandang pagkakakuha sa kanya dahil nandaban siya. Si Vesta naman, kinuha sa pagtulog. Ang girlfriend ni Dexter nandaban din. Si Dexter naman, sa dami ng kasalanan niya, sa ibaba siya mapupunta. Kami naman ni Janine, nagsimba at humingi na ng tawad sa taas." Sinabi ni Jan na sila na lang ni Jenny ang natitira at dapat na silang sumama ng maayos upang hindi na sila masaktan pa. Lumabas ng kwarto si Jenny at sumama dun sa babae. Niyakap ni Jenny si Benny at naalala niya bago sila sumakay ng eroplano, naglaro pa sila ng manika nito. Isang ngiti ang pinakawalan ni Benny bago tuluyang sumama sa kanyang sundo. Okay, so yun po yung ating story na medyo, to be quite honest, naguluhan ako. So, all this time pala, para silang mga patay na pala, para lang, alam niyo yung pelikulang The Others, yung kay Nicole Kidman. Yung parang, gusto ko yung kwentong yun. Parang, akala natin parang haunted yung kanilang bahay, na it turns out na haunted naman talaga. Pero, ang nangyari doon, okay, just in case niyo pa napanood, spoiler alert, okay? So, sila pala talaga yung multo. Akala nila buhay pa sila, pero as it turns out, patay na pala siya. So, parang The Sixth Sense din na, parang akala mo buhay ka pa pero yung pala patay ka na parang bang inuulit mo na lang yung ginagawa mo noong time na buhay ka pa. So parang ganito yung kwento nito, pero dito naman hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari na nanalo sila ng sa parang hotel, yung staycation sa hotel, and then patay na pala sila lahat. Hindi ko pa masyado mag-gets kung anong mismong nito, kung ano bang meron dito. Pero story nga ito, kayo na bahalang man ng interpretation ninyo. Pero nakakatakot yung part na para silang natotorture o yung para bang siguro bumabalik lang sa kanila yung mga ginawa nila nung habang sila nabubuhay pa. Kung sila makasalanan nung sila nabubuhay pa, I suppose ginagawa pa rin nila ulit yun. Pero parang hindi ko magets yung part na ano nangyari dito kay Jenny. Kasi daw nanlaban daw.
ay Jenny ba, kay Darlene, nanlaban daw. So kapag nanlaban ka, parang magiging masalimuot ang buhay mo, para yung pagkuha sa'yo, parang ito-torture ka pa, may masamang mangyayari sa'yo bago ka kunin totally. So, well, anyway, so ganito rin, parang mga movies lang to na parang subject for interpretation. Bahala na kayo mag-interpret kung anong sa palagay niyong mensahe ng movie. So gusto niyo ba yung gano'n kasi mga movie na parang open for interpretation kung ano bang ibig sabihin nito, ano ba yung symbolism ng nangyari, ganyan. Ako naman, depende. Kung masyado naman ako parang bibigyan na parang paiisipin pa ako ng ano ba, napunta ba siya ng impyerno, namatay ba siya, nabuhay ba siya, ganyan. So parang sa akin minsan hindi ko gusto yung mga ganong klaseng kwento. Pero still, very interesting tong story na to. Ngayon na lang ako ulit nakapagbasa ng ganitong kwento na para bang hindi, may twist talaga. So, sobrang twist talaga yung ending. Okay, anyway, I hope na nag-enjoy po kayo guys sa ating story para sa gabing ito. Kita-kits po tayo tomorrow, which is Christmas Day na po, 25. Ayan, so yan, Merry Christmas sa inyong lahat. Sa inyong dalawa. sa inyong lahat. God bless po, at saka po yun, kita-kita po tayo bukas ulit para sa ating panibagong story. Yan lamang po, bye-bye!